Si ate at ang kanyang kolorete. Sa maingay na squatter nakatira sila Mikmik. Siya ay 7 taong gulang at pangalawang anak ng mag-asawang Aling Minda at Mang Tomas. 3 silang magkakapatid at puro sila babae. Tinitingala ni Mikmik ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ate May. Sadyang napakaganda nito. Lalo na sa tuwing naglalagay siya ng mga kolorete sa kanyang katawan. Madalas na pinupuslit ni Mikmik ang makeup ng kanyang ate tuwing papasok na ito sa kwarto at siya namang maglalagay ng lipstick at iba pang mga kolorete. Madalas din niyang sinusuot ang sapatos na mataas ang takong. Aliw na aliw si Mikmik sa mga kasuotan at gamit ng kanyang kapatid. Ngunit gayon na lamang ang galit ni Ate May sa tuwing nahuhuli siyang hawak ang mga ito. Mikmik, napakapakailamera mo talaga. Diba, sabi ko, huwag mong pakailaman ang gamit ko? Bulyaw ni Ate May nang makita si Mikmik na suot ang kanyang stilettos habang naka-lipstick na pulang-pula. Nagulat ang batang babae. Nagmamadali siyang hubarin ang sapatos at punasan ng lipstick sa kanyang labi. Sorry ate, sobrang idol kasi kita. Gusto kong maging katulad mo. Nahihikbing sagot ni Mikmik. Tatahimik si Ate May sa sinabi niya at nagturang. Hindi mo na naising maging ako, Mikmik. Kasabay nun ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Ate May. Yun na din ang huling gabi na nakita ni Mikmik ang kanyang ate. Naiwan sila ni Maggie, ang pangatlo sa magkakapatid sa piling ni Mang Tomas at Aling Minda. Laging sinasabi ng mag-asawa na lumayas ang kanyang ate dahil gusto nitong takasan ang responsibilidad bilang panganay. Naglayas ito dahil gusto nang sumama sa kanyang nobyo. Hindi alam ni Mikmik ang iisipin, ngunit alam niya na mahal sila ng kanyang Ate May, kaya patuloy niya pa rin itong iniidolo sa kabila ng pag-alis nito ng walang pasabi. Isang araw, niregaluhan siya ng kanyang ina ng magagandang kasuotan, sapatos at makeup. Walang mapagsidla ng kasiyahan si Mikmik. Ayan anak, bagay yan sa'yo. Talagang napakaganda mong nilag. Masayang wika ni Aling Minda. Nagsukat at nagpractice si Mikmik sa bago niyang makeup. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas magiging katulad na siya ng kanyang Ate May. Hindi na malaya ni Mikmik na nakatulog siya habang naglalaro nung gabi. Isang mahinang boses ang gumising sa kanya. Anak, halika, bangon na. Mahinang tawag ni Aling Minda kay Mikmik. Nay, bakit po? Inaantok pa na tugon ni Mikmik. Anak, bilisan mo at maghanda ka na. Dagdag pa ni Aling Minda. Saan po? Tanong ng bata. Basta, anak, bilisan mo, kailangan na nating magtrabaho. Masayang tugon ni Aling Minda. Tumayo na si Mikmik, suot niya pa din ang bestidang binili ng ina. Sinuklayan siya nito at mas dinamihan pa ang kolorete sa kanyang katawan. Hinayaan lang ni Mikmik ang kanyang ina sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay tumawag si Mang Tomas na nakadungaw mula sa kwarto. Bilisan niyo dyan! Pabulong, ngunit inis nitong tawag. Tinignan lang ni Mikmik ang ama at pumaling sa kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya at muling sinabing, handa ka na anak, nakangiting wika ni Aling Minda. Nadatna ni Mikmik ang sarili na nakaupo sa malambot na kama. Maraming ilaw, nakakasilaw. Halos hindi na niya maidilat ang mga mata at halos nabulag na siya sa liwanag na tanging sa kanya lamang nakatutok. Isang oras na natili sa kwartong iyon si Mikmik. Isang oras na hindi niya malaman ang dahilan kung bakit siya naroon. Basta ang alam niya, kailangan niyang sumunod para hindi mapalo ng sinturon ni Mang Tomas. Nakita na niya kung paano hagupitin ng sinturon si Ate May nang sang hindi ito sumunod sa kanilang ama. Ilang araw itong nakaratay dahil sa mga pasang dulot ng hagupit. Ayaw niyang mangyari yun. Natatakot siya. Tuwing araw ng Biyernes at Sabado, pumabalik si Mikmik sa maliwanag na kwartong iyon. Minsan pa nga ay kasama niya si Maggie. Para daw habang bata pa ito ay mamulat na sa kanilang hanap buhay. Ang turan pa ni Aling Minda, hindi maaaring maapektuhan ng trabahong iyon ang kanilang pag-aaral.
Araw ng Biyernes, gaganapin ang seminar sa paaralan nila Mikmik. Lahat ay kailangang dumalo. May pamagat itong Protecting Women and Children Against Cybercrime, Human Trafficking. Kasama ni Mikmik ang kanyang mga kaibigan. Naupo sila sa unahang hilera ng mga upuan. Tahimik at pokus na nakikinig si Mikmik. Ninanamnam niya ang bawat salitang binibitawan ng tagapagsalita. Maya-maya pa ay tumutulo na ang kanyang mga luha, hanggang sa hindi na niya napigilan ang umiyak. Niyukyuk niya ang sarili sa kanyang bag at patuloy sa paghikbi. Napukaw nito ang atensyon ng kanyang gurong tagapayo, si Mrs. Sanchez. Nilapitan ng guro si Mikmik at dinala ito sa kanilang silid-aralan. Mikmik? Bakit? Mahinang tugon ng guro. Mariing umiling si Mikmik, tila nagpapahiwatig na wala siyang dapat ikabahala. Hinawakan ng guro ang kamay at tiningnan si Mikmik sa mga mata nito. Huminga ng malalim ang bata at nagsabing, "Ma'am, makukulong po ba ako?" Umiiyak na tanong ni Mikmik. "Ha? Bakit?" Nagulat na tanong ni Mrs. Sanchez. "Yun po, kasi yung trabaho ng pamilya namin. Ayoko pong makulong. Ayoko pong makulong sila, nanay at tatay. Lalong-lalo na po si Maggie." Patuloy na pag-iyak ni Mikmik. Niyakap ng guro si Mikmik. Sobrang higpit nito na tila ba ayaw ng pakawalan ni Mrs. Sanchez ang batang babae. "Hindi ka makukulong, Mikmik. Hindi ako papayag," mahinang sabi ni Mrs. Sanchez. Matapos ang pangyayari, agad na idinulog ng guro ang nalaman sa kinauukulan na mabilis namang umaksyon. Agaran din ang pagresponde ng mga social worker upang mailayo si Mikmik at Maggie sa kanilang mga magulang. Ang abogado at mga pulis ay nagtulungan upang maisaayos ang kaso at mabigyang hustisya ang mga batang babae na nabiktima ng cybercrime trafficking o kilala rin sa tawag na online sexual exploitation, kung saan mapapatunayang nagkasala ay maaaring mabilanggo ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang buwan, nagbalik si Ate May. Humahangos nitong niyakap si Mikmik at Maggie. Umiiyak ito habang sinasabi ang mga katagang, "Patawarin niyo ang ate, natakot lang din ako. Hindi na tayo magkakahiwalay, hindi na." Nagyakap ang tatlong magkakapatid at namutawi muli sa mga labi ni Mikmik ang kasiyahan.